sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hello mga ka-online, ako po si Lavinia, Love for short. 22 years old, graduating college student this July sa kursong tourism. Matagal mo na akong listener since grade 6 pa ako. Subscriber mo naman ako sa Papa Dudut Stories since 2021 at kay Storya since 2023. Paborito ko ang channel mo kasi ito lang ang libangan ko sa ngayon. Abala kasi ako sa term papers at iba pang mga projects. Alam mo naman kapag graduating student Papa Dudut, lahat ng professors mo mga power tripper. Tatambakan ka ng sandamukal na mga gawain kaya mawawalan ka talaga ng panahon para maglibang. Buti na lamang at nariyan ang programa mo sa YouTube. Nakakabawas ng stress ko kahit na papaano. Anyway, thank you po in advance kung mapipili po ninyong i-upload ito sa iyong YouTube channel. Papa Dudut, ang ikikwento ko po ay tungkol sa school namin noong high school na medyo may pagka-weird. Luma na kasi ito. And claiming na tinayo ito noong 1953 sa isang questionableng lokasyon. Okay naman ang pagpapalakad dito pagdating sa pagtuturo ay wala akong masasabi sa mga teachers kasi magagaling naman silang lahat. Pero minsan ay may experience ka sa loob ng school namin na hindi pangkaraniwan. Papa Dudut, noong January 2017, inutusan ng advisor namin ng class officers na linisan ang room namin dahil may observation kinabukasan. At dahil sa kasama ako sa class officers ay napag-usapan namin na 6 p.m. kaming maglilinis kasi ang uwian namin ay 12 noon at may gagamit pa ng room namin na panghapon. Yung iba naming kasama ay ayaw ng ganong oras maglinis sa kadahilan ng gabi na at may mga kwento-kwento rin tungkol sa school namin, tungkol sa mga kababalaghan. 5:30 pa lamang ay andun na kami ng mga kasama ko. Umakyat na kami sa room namin at yung iba naman ay naiiwan dahil kasali sila sa dance troupe na magpa-practice ng 1 oras kasama ang mga grade 5. Lilima lamang kaming naglilinis sa taas dahil nagpa-practice ang iba. Naatasan akong linisan ang mga electric fan. So binaklas na namin yon at ako ang naghugas nito sa ibaba. Habang nasa baba ako naghuhugas ng mga LEC at takip ng electric fan. Pinapanood ko yung mga kaklase kong nagpa-practice. Yung gripo kasi namin ay malapit sa gate at dahil sa grounds lang naman sila nagpa-practice ay kitang-kita ko sila. Maya-maya ay buwaba yung isa ko pang kasama na si Chloe para tulungan ako. Nang matapos umakyat na kami sa room para mapatuyo ang mga hinugasan namin. Naabutan namin ang mga kasama namin na busy sa paglilinis. At dahil nga sa hinuhugasan namin ni Chloe, ang ilang parte ng electric fan ay nakaramdam rin ako ng init sa room namin. Pawis na yung mga kasama ko dahil kanina pa silang nandun habang kami ni Chloe ay nasa ibaba. Nag-usap-usap na lamang kami upang hindi maalintana ang init. Ang tanging maririnig mo lamang ay ang tugtog mula sa baba at ang ingay namin. Maya-maya ay nagkaroon na rin ng hangin. Ang sarap sa pakiramdam ng malamig na hangin na bumabalot sa aming paligid. Pero Papa Dudut, biglang nag-iba ang pakiramdam ko sa paligid. Parang natataranta ako na ewan na kinakabahan. Inutusan akong kumuha ng isang tabong tubig mula sa ibaba. Pag-akyat ko ay nakasalubong ko si Dina. Tinanong ko siya kung tapos na ba silang mag-practice at ang sabi naman niya ay oo daw.
Bigla naman akong napatingin sa third floor ng katapat na building, which is yung building A, at kami ay nasa building D. Merong 4 na building ang school namin na naka-form na parang square. So yung building B katapat niya ay yung building C. Parang ang formation ay A, B, D, and C. May napansin ako doong babae na nakaputi at nakahawak sa grills ng building. Nakatingin siya sa ibaba. Kumukurap-kurap ako noon at tumingin muli sa building A. Wala na yung babae doon at inisip ko na lamang na baka namamalik mata lamang ako. Pumasok na si Dina sa room at sumunod na ako. Ando na pala yung iba pa naming kasama na nagpa-practice, naglilinis na rin sila. Nilapag ko na yung tabo sa upuan. Mamayang kaunti ay naisipan kong tanungin si Dina tungkol sa nakita ko sa building A. Dina, kanina may nakita ka bang babaeng nakaputi sa building A? Tanong ko pa sa kanya. Naku, wala akong nakita. Ang dilim nga doon sa building A sagot niya sa akin. Samantala sinabi ko rin ang tungkol dito sa iba ko pang mga kasama. Parang doon na nagsimula yung takutan. Isa lang ang lalaki naming kasama at lahat pa kami ay mga matatakutin. At sa wakas, matatapos na rin kami sa paglilinis. Tumingin ako sa wall clock namin doon sa room, 7:30 na pala. Ang bilis ng oras at hindi namin namalayan yon. Lumabas ng room ang isa kong kaklase na si Kata at bumalik na para bang nakakita ng multo. Agad namin siyang napansin na namumutla. Ano nangyari sa iyo, Kata? Usisa ng kaisa-isang lalaki sa grupo namin, si Noel. May nakita kasi akong batang lalaki at batang babae na pareho may hawak na kandila sa second floor ng building. Tapos tumingin silang dalawa sa akin. Walang mga mata tapos ngumiti sila sa akin. Grabe, nakakatakot. Para ko nakakita ng 2 demonyong nakangiti. Natatarantang kwento ni Kata sa amin. Lahat naman kami ang kinabahan sa ikinuwento noon ng kaklase ko. Totoo ba yan, Kata? Question ko sa kanya. Oo, totoo ang sinasabi ko. May mga multo talaga ako nakita sa building A. Insist niya sa amin. Kata, ayaw ko ng ganyan ha. Huwag ka namang manakot please. Pagpapatuloy ko pa. Hindi ako nananakot, love. Promise. Naibulalas ni Kata sa amin. Matapos niyang sabihin yon ay nagtakbuhan agad kami pababa ng building with matching tilian. Pagbaba namin ay tumakbo agad kami sa may gate. Pinagalitan pa nga kami ng guard. Gabing-gabi na daw ay nagtitilian pa kami. Tinanong niya kami kung tapos na raw ba kami sa paglilinis kasi papatay na nila ang ilaw sa may hallway ng building D. Sinabi namin na oo. Bigla namang may sumigaw mula sa room namin. Sige, mang-iwan kayo, magsipag-uwian na kayo. Yung president pala namin na si Abby, naiwan namin sa kakamadaling tumakbo. At dahil nga sa sinabi namin na tapos na kami, pinatay na nung guard yung ilaw. Umakyat ulit kami sa room para samahan si president. Yung iba ay naghintay na lamang sa ibaba dahil sa sobrang takot. Ang tanging pinagmulan na lamang ng liwanag ay ang ilaw sa aming room. Nagalit sa amin si Abby kasi puro imagination daw ang pinapairal namin. Buti na lang at pag-aayos na lang ng mga kagamitan ang gagawin namin. Nang matapos kami syempre kailangan patayin ng ilaw. Lumabas na kami ng room at si Abby na lamang ang naiwan sa loob upang patayin ang mga ilaw. 1, 2, 3. Nagbilang pa kami sabay takbo pababa ng building. Nagtitilian pa kami. Walang ilaw, sobrang dilim at wala ka talagang makikita sa daanan. Kinuha ko ang cellphone ko para mag-flashlight. At least may liwanag na at nagmamadali na kaming bumaba noon. Nang makababa na kami ay nagpaalam na kami sa guard. Meron kaming kasama na malapit lang sa school nakatira, so tumambay muna kami sa labas ng bahay nila para magpahinga saglit. Sakto at may nakatambay doon na lalaki. Mukha siyang mga 18 hanggang 21 years old. Mukha rin naman siyang mabait. Ito namang si Katay kinausap si Kuya tungkol doon sa experience namin sa school. Sabi naman ni Kuya ay ganun daw talaga doon. Pag sobrang ingay ninyo, pag nagambala sila ay gagawa sila ng paraan para magpakita o magparamdam. Narinig kong sabi ng lalaki kay Kata. Totoo rin daw yung tungkol sa 2 bata
yung babae at lalaki. Huwag na lang daw namin pansinin kasi the more ay matatakot kami at lalo silang magpaparamdam. Sabi pa nga ni kuya, pag may nagko-concert daw doon, may nagpaparamdam at nagagalit sila kasi maingay. Natakot naman yung mga kasama namin na kasali sa dance troupe kasi maingay sila kanina habang nagpa-practice. Tapos sabi pa niya na huwag daw naming ikikwento sa iba o kahit kanino pa kasi baka sundan daw kami doon. Natakot naman kami kasi kinuwento namin kay kuya yon. E di susundan kami noon. Naghiwa-hiwalay na rin kami para umuwi dahil masyado ng malalim ang gabi. Nagpaalam na kami kay kuya at nagpasalamat. Pero papadudot wala pa sigurong 10 segundo ay lumingon ako pabalik sa gawin ng lalaki. Ngunit nahindik ako sa aking mga nakita. Dahil yung kuyang kausap namin ay dahan-dahang kumakaway sa akin. Nakangisi din po ito sa akin. Pero ang itsura niya ay unti-unti bang naagnas ang kanyang balat. Nanlaki ang mga mata ko sa takot at hindi ako makapaniwala na yung lalaking kausap namin ay isa palang multo. Nagtinginan sa akin yung mga kaklase ko nang mapasigaw ako ng malakas. Ano nangyayari sa iyo, love? Bakit ka sumisigaw? Concern na tanong sa akin ni Noel. Yung lalaking kausap natin, isa siyang multo na ibulalas ko sa sobrang takot. Multo? Hindi multo si kuya, wika ni Abby habang binabalikan niya ng tingin ng lalaki. Pero wala na ito, wala na si kuya, dagdag pa niya. Maniwala kayo sa akin, hindi siya tao, multo siya doon sa school natin. Sinundan niya tayo, wika ko. Lahat kami ay nakaramdam ng panghihilakbot. Lalo na nang maramdaman namin ang kakaibang lamig na bumabalot sa mga katawan namin. Para bang hindi lang kami ang naroon sa kalsadang yon. Halika, umalis na tayo, mukhang hindi lang tayong nandito ngayon sa kalye, pag-aaya pa ni Dina. At yun nga papadudot, hawak kamay kaming naglakad hanggang sa makarating kami ng sakay ng tricycle. Naunang sumakay sina Abby at Dina tapos ay sumunod naman kami ni Noel. Una akong nakarating sa bahay. Nagtataka ang mama ko kasi ang tahimik ko lang noong umuwi. Madalas kasi nagkakwento ko kay mama tungkol sa mga ginagawa ko noon. Noong gabing yun ay natulog ako ng may suot-suot na rosary. At nagdasal din po ako, papadudot. Ang buong akala ko ay makakatulog na ako ng mahimbing at makakalimutan ang nakakatakot kong experience kanina sa school. Pero nagkamali ako. Dahil habang natutulog ako ay bigla ko na lamang naramdaman at tila may malamig na kamay na humawak sa aking balikat. Madiin at masakit kaya agad akong nagising. Nakaharap ako noon sa pader nang biglang may narinig akong sit-sit. Agad naman akong bumaling at doon ay nakita ko ang 3 figura na siyang nagpataas ng balahibo ko sa buong katawan. Una kong nakitang nakatayo sa bandang bintana ay ang lalaking nakakwentuhan namin sa bahay ni Nakata. Ang 2 pang figura ay agad ko ring na-recognize. Isang batang babae at isang batang lalaki na parehong may hawak na kandila na nakita ng kaklase kong si Kata. Ang batang babae pamilyar din sapagkat ito yung nakita kong nakasilip sa grills. Lahat silang 3 ay nakatingin sa akin. Anong kailangan ninyo sa akin? Lakas loob kong tanong sa kanila. Pero ang totoo noon ay nanginginig na ako sa sobrang takot. Ginambala nyo kasi kami, sagot ng lalaki sa akin. Bakit ba kayo nagbumulto sa eskwelahan namin? Usisa ko pa sa kanila. Ano bang kinamatay ninyo? Tanong ko pa. Nung hindi pa natatayo ang eskwelahan ninyo, doon ako pinatay at sinalvage ng mga pulis. Pinagbintangan nila ako noon sa krimen na hindi ko ginawa. Sagot sa akin ng lalaki. Kami naman ay pinatay ng mga adik habang naglalaro kami. Tapos, tinapon kami sa nooy bakanting lote, sagot ng batang lalaki. Doon ko lang napansin na mas matanda ng kaunti ang batang lalaki kesa sa kasama niyang batang babae. Kung ganon, anong may tutulong ko sa inyo? Tanong ko sa kanila. Wala, ang gusto lang namin ay sabihin mo sa mga kaklase mo at sa lahat ng mga estudyante na matuto silang manahimik nang sa ganon ay hindi nila kami magambala. Kasi kung magpapatuloy kayo sa paggambala sa amin,
Hindi kami titigil at patuloy kami magpapakita at magpaparamdam sa inyo. Sagot pa ng lalaki. Pagkatapos noon ay bigla silang naglaho at doon ay para kong muling nagising. Litong-lito ako ng mga sandaling yon dahil hindi ko mapagtanto kung panaginip lang ba yon o totoong may nagpakita sa aking 3 multo. Dahil sa takot ay hindi na ako nakatulog noon. Samantala kinabukasan ay maaga akong pumasok at doon ay nagkasalubong kaming magkakaklase. Doon ay agad na nagkwento sina Kata, Abby, Dina at Noel. Lahat pala kami ay pinagpakitaan ng multo ng lalaki at ng 2 bata. Kaya nagpasya kaming 5 na ikalat sa mga kakilala namin ang mensahe ng mga multo sa eskwelahan namin. May mga naniwala pero madami din ang hindi. Hindi naman natigil ang pag-iingay ng mga estudyante lalo na sa pagsapit ng 6:00 ng gabi dahil yon ang uwian ng mga panghapon. Kaya nagpatuloy sa pagpaparamdam ang mga multo sa eskwelahan hanggang sa lumala noon ang mga manifestations kaya nagpasya na noon ang mga guro na kapag 6:00 ay uwian na ng mga estudyante at walang magpapaiwan sa campus pagsapit ng 7:00. Sumunod naman ang mga estudyante dahil na rin sa takot, lalo na yung mga nagkaklase sa Building A. Samantala nalaman namin mula sa aming guro si Mr. Isidro ng eskwelahan nga namin ay dating tambakan ng mga patay. Marami mga bangkay ang nadidiscover noon sa vicinity. Karamihan ay mga biktima ng salvage. Kaya nung ginagawa ang school namin ay marami daw ang mga buto ng tawang nakita sa lokasyon kung saan ay nakatayo ang Building A. Kaya hindi na nakapagtataka na sa lahat ng building sa school namin ay sa Building A lamang may nagpapakita at nagpaparamdam. Sa kabilang banda, pagkatapos ng nakakatakot na naranasan ko ay hindi na ako nagpaabot pa ng gabi sa school namin. At sa paglipas nga ng mga araw ay nagpapakita pa rin sa amin ang lalaking multo. Pero hindi naman niya kami sinasaktan o ginagalaw. Kapag nagpapakita siya sa amin ay sumisenyas siya sa amin na tumahimik kami. Kaya kapag nakita ko yon, agad kong pinatatahimik ang mga kaklase ko. Sa sobrang takot ay agad naman silang sumunod sa amin. At yun nga papadudot naging ganon ang setup sa school namin hanggang sa makatapos na kami ng junior high school. Balak pa sana ng mga magulang ko noon na doon na rin ako mag senior high school pero tumutol na ako. Kaya sa huli nag-transfer na lamang ako sa ibang eskwelahan. Samantala hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pagbumulto sa aming dating eskwelahan. Nalaman ko yan nang mabasa ko ang mga post ng ilang estudyante ng school namin sa social media. So hindi lang pala ako o kami ng mga kaklase ko naka-experience nito kundi marami kami. Kaya papadudod sigurado ako na kapag narinig nila ang kwento ko ay may makaka-recognize ng school na pinasukan ko noong high school. Alam kong may ilan sa inyo ang hindi maniniwala sa kwento ko. Hindi ko kayo pinipilit. Basta totoo ito at hindi lang ako naka-experience nito. Papadudod sana po ay mabasa mo at mapiling itampok sa inyong vlog. Umaasa po ako na isang gabi ay maririnig ko na ang aking kwento. Muli maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat. Love. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo.
Papadudod Stories. Papadudod Stories. Papadudod Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.